Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Sir, the rift between the president and the vice president, do you think it could lead to political crisis? Bumabagsak, maganda na po yung economy natin. Nagkakaroon na naman po ngayon ng downfall sa investment sa stock market dahil po dyan sa issue na yan. Yung rift siguro, hindi ko alam kung proper word yung rift. Pero definitely, iba naman po yung nag-aaway sa inaaway. So, ang pananaw ko po dito kasi inaaway nila yung Pangulo eh. So, kitang-kita naman po, it's very obvious na sisi dito, sisi dyan. Pero at the end of the day, we all should be accountable for our actions. And as we all know, the President, alam naman po natin yung Pangulo, eh talagang kung pwedeng magtrabaho na lang siya, magtatrabaho na lang po siya para sa ikagaganda ng bansa. Pero syempre, he won't take this sitting down. Dinet-threat ka po. So, kahit sino po sigurong mamamayan, eh ganun din po ang response sa nangyari. But again, I think that the president is working and he feels na he should be above itong mga nangyayari ngayon, but tao lang po siya. So, kailangan niya pong magtrabaho para nga po, yun nga, masolusyonan pa rin. At kung magkaroon man kung parang ang tingin ng tao ay political crisis, naka-back up po, saka steady po yung foundation natin, especially po sa ating economic sector. Alam po ninyo, ako sa totoo lang nalulungkot po ako dahil nung ako po'y nagsimula dito sa Kongreso, ako po'y hindi kabilang sa kanilang partido. Hindi po ako kasama sa unit team. Kaya lang po, ako po bilang isang mambabatas, ako po kasi naniniwala na lahat po tayo, people have spoken, nagsalita na po ang tao nung eleksyon. Dapat po lahat kami, we should rally behind the president. Why? Because kung ang presidente po ay naging matagumpay, ang bansa po natin ang makikinabang. And it will redound to the benefit of the people. Pero kung ang presidente po ay hindi naging matagumpay, ang kawawa rin po ang bansa natin. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Sir, sabi po kasi ni Vice President, yung daw sinabi po niya ay conditional threat without pledge. OA daw po yung mga nagre-react. Actually, wala naman pong conditional threat sa batas. Ang threat is a threat. So, kung ano man po yun, tsaka lahat naman po tayo siguro napanood natin. So, medyo disturbing po talaga. At tsaka talagang worries. Nakakabahala po talaga yung mga binitawan na salita. Kaya nga po kami po sa mga kasama po natin dito sa committee, ito'y binibigyan namin ng top priority. Dahil buhay po ng Pangulo ang nakataya dito. Nag-prepare po ng military junta kasi
between the President and the Vice President, meron pa rin pong sumusuporta sa, nakikisimpatize sa Vice President, although maliit lang na portion sa among the junior officer po ng AFP. Yung pong smoldering hatred niya, do you think it could fuel rebellion? Kasi po, in other countries kasi yung massive na mga ganyang issue po ay lumalaki. Opo, yung mga resentment, pero although dito wala namang gano'n po maliban lang dun sa mga ka-DDS. Well, naniniwala tayo sa professionalismo ng ng ating armed forces. At nakikita naman natin 'yan sa mga sinasabi ng ating sa liderato ng armed forces na dapat hindi sila idinadamay sa away politika dito sa ating bansa. They are here to protect the people, they are here to protect the Constitution, At sana i-spare na lang natin sila sa mga ganitong klaseng usapin at wag na lang natin silang idamay, Katulad ng mga binitawang salita ng ating former president na talagang alam natin na mali at hindi katanggap-tanggap at nakakapagbigay ng ng dibisyon sa ating bansa. So nagpapasalamat ako sa leadership ng military, sa kanilang professionalismo at talagang sana ipagpatuloy nila yung pagtatanggol sa konstitusyon at pagtatanggol sa ating mamamayan. Nung isang araw po, napakinggan ko po yung statement ng dating PIDEA chief, si Colonel Dionisio ba yun? Maganda po yung kanyang sinabi na ang mga military po, ang kanila pong loyalty ay nasa konstitusyon. Ako po'y naniniwala na hindi naman po sila magpapagamit sa politika at lahat naman po ang mga military natin ngayon, ako po'y naniniwala ay mga professional. At the end of the day, ako po ay malaki po ang tiwala namin na ito po ay hindi mangyayari. Thank you. Sandro Ochiona from Billionaire TV. Sir, follow-up lang ako. Sir, ano pong thoughts ninyo as lawmakers na merong civil society, merong civil groups who would want to file impeachment complaint versus VP Sara? Kagaya po ng kaninang binanggit ni Congressman Jay Kong Hoon na lahat naman talaga ay karapatan nito eh. At the end of the day, syempre, lahat ang mga opinion ng bawat isa, bawat sektor, dapat respetuhin po natin. Again, dapat nating irespeto yung karapatan ng ating mamamayan na mag-file ng impeachment o ng reklamo sa kanilang mga opisyales, including po sa ating Vice Presidente. Hindi po natin ito kailangan saklawan at kailangan din nating igalang kung meron man sa Kongreso, mga na miyembro ng Kongreso na mag-i-endorso nito. Pero kung kami tatanungin ninyo kung meron bang stand ang administrasyon ng Kongreso sa pangunguna ng ating Speaker, wala po, hindi po namin yan na pag-uusapan. Kung meron bang iniutos o sinasabi sa amin, again, hindi po namin yan na pag-uusapan. Ang isa lang ang importante sa amin, magawa ang aming responsibilidad, matapos ang aming hearing, makapagpagawa kami ng committee report sa pamumuno ni Chairman Joel, at makapagpasa kami ng mga batas na kung saan mas mapoprotektahan yung paggastos sa confidential fund ng bawat ahensya. Kasi naniniwala po kami na hindi na ito dapat maulit. At dapat magkaroon tayo ng safeguard, lalong-lalo na sa paggamit o sa pag-disburse ng mga confidential fund ng kahit anong departamento ng ating pamahalaan.